ng tubig sa gripo? Ano na naman kaya ang nangyari? Pareho tayo. Wala rin kaming tubig. Nakakainis naman to. Paano ang pang-araw-araw na gawain natin? Uy, oo nga. Kailangan talaga natin ng tubig sa pang-araw-araw. Ano ba? Pagluluto. Paglinis ng bahay. Ang hirap talaga nito. Pati pagligo at paghugas ng katawan ay hindi na natin magawa. May arang solusyon dito. Hindi natin kaya ng walang tubig sa mahabang panahon. Hello. Hello. Magandang araw. Mayroon akong mahalagang anunsyo mula sa ating kapitan. Mamayang 2:00 ng tanghali, magkakaroon tayo ng pagpupulong sa barangay hall tungkol sa isyu ng tubig sa ating barangay. Inaasahan natin ang inyong partisipasyon at aktibong pakikilahok. Maghanda po sana kayo ng inyong mga katanungan, mungkahi at solusyon. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa pagbuo ng mga solusyon. Kaya't sama-sama po tayong mag-iisa sa pagpupulong na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Danzel Mondihar, ang inyong Master of Ceremony sa araw na ito. Ngayon po ay nagpupulong tayo upang talakayin ang isang mahalagang issue na kinakaharap ng ating barangay. Ang suliranin sa tubig. Ito ay pagkakataon para sa atin upang tayo magkaisa at magtulungan upang mahanap ang mga solusyon. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating pinakamamahal na kapitana, si Lucel Juarez. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako ang inyong punong barangay, Kapitana Lucel Juarez. At ngayon ay nagpapasalamat ako ng lubos sa inyong pagdalo sa ating pagpupulong ngayon. Tayo ay nagtitipon-tipon para talakayan ang isang isyo o hamon na kinakaharap ng ating barangay. Ito ang isyo sa tubig. Sa ating pagpupulong ngayon, mahalaga na ating pakinggan ang bawat isa at maaari kayong magbahagi ng mga mungkahi o mga ideya na maaari namin gamitin para mabigyan natin solusyon ang ating problema na kinakaharap ngayon, ang issue sa tubig. So, hinihiling namin ang inyong aktibong pakikilahok at magbigay po tayo ng respeto sa bawat isa. Sa pupulong na ito, nais kong ipahayag ang aking buong suporta at pinapangako ko na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang malutas ang suliranin na ating kinakaharap sa ating barangay. So, ngayon magsimula na tayo. Kung sino man sa inyo ang may katanungan o may gustong ibigay na hinaing tungkol sa suliranin sa tubig, maaari na kayong magbigay ng inyong katanungan. So, sino ang gustong magtanong? Ako po, Kapitana. Kami sa aming barangay ay ilang buwan nang namumroblema sa kakulangan ng tubig. Ano po ba ang maaari natin gawing hakbang upang malutas ang suliraning ito? Maraming salamat sa iyong tanong, Binibini. Upang malutas natin ang ating suliranin sa tubig, kailangan tayong magkaroon ng isang hakbang o isang pangmatagalang hakbang para masolusyonan ang problemang ito. So, kasama sa mga sumusunod na ito ay ang pagtatayo ng water source. So, maaari tayong magkaroon ng mga water source na malapit sa mga tirahan ng mga tao o mga residente. Ito ay maaaring maging mga poso, mga water pumps, o iba pang mga sistema na magbibigay supply ng tubig. Pangalawa ay ang rainwater harvesting. So, konstruksyon ng mga rainwater harvesting system upang maipon ang ulan at magamit ito bilang alternatibong mapagkukunan ng tubig. At ang pangatlo naman ay ang kampanya para sa wastong paggamit ng tubig. So, ito ay mahalaga dahil nga ang tubig ay mahalaga sa ating mga tao, kinakailangan na marunong tayo o may kaalaman tayo kung paano ito gamitin. So, iwasan natin ang pag-aaksaya ng tubig at dapat ay alam natin kung paano magtipid sa tubig natin. Kapitana, paano po natin maring punduhan ang mga proyektong ito?
So, ang pundong kailangan para sa proyektong ito ay hindi madali. So, kailangan natin maglabas ng malaking pera dito. So, maaari tayong kumuha mula sa pundo ng barangay. Meron naman tayong mga pundo dito sa ating barangay. Maaari rin tayong kumuha mula sa mga donasyon sa iba't ibang pribadong sektor o maging mga programa na pamahalaan na may layuning malutas ang suliranin ng tubig. Bukod pa riyan, maaari rin tayong maghanap ng mga grant o pautang mula sa mga ahensya ng pamahalaan. So, maaari silang makatulong sa atin. Kapitana, paano po natin masisiguro na ang proyektong ito ay magiging epektibo at magkakaroon ng long-term sustainability? Upang masigurado ang epektibong pagpapatupad ng proyekto, mahalagang magkaroon tayo ng plano at mga programa na dulayong pangalagaan ang ating tubig. Ang mga ito ay dapat isama sa ating barangay development plan at tiyakin na mayroong sapat na pondo at mga kasunduan para sa pangangalaga at pagpapalawak ng proyekto. Kapitana, paano po natin maaaring maimpluwensyahan ang mga residente na maging bahagi ng programa at proyekto na ito? Mahalaga ang ating pagkikiisa at pagkikilahok sa ating mga proyekto, lalo na kung may mga suliranin sa ating barangay. So, maaari tayong magkaroon ng mga pampublikong konsultasyon at pagpupulong upang ipaliwanag ang benepisyo ng mga proyekto at kumbinsihin ang mga residente o mga tao na makiisa. Maaari rin tayong magkaroon ng mga kampanya at edukasyon tungkol sa kahalagahan ng wastong paggamit ng tubig at ang epekto nito sa ating komunidad. Kung ang tungkulin ng mga konsehal upang suportahan ang programa na ito. Maaari ka bang magpahayag ng iyong saloobin kung si Halo Sinisyo para sa katanungan ng ating isa sa mga mga. Ang ating gagawin ay ang pagpupondo. Huwag kayong mag-alala mga tao dahil bibigyan naman namin kayo ng pondo, pinasyal, gamit ang budget na sa ating barangay. At magpapalukala rin kami ng mga ordinansa at mga resolusyon upang mas maisakatuparan pa ang ating mga proyektong tulad nito sa tubig. At higit sa lahat, kaming mga leader dito ngayon ay magsusuporta kami sa mga kampanya at pang-edukasyon na patungkol sa proyekto ng tubig upang mas magkakaroon pa ng kalutasan ang darating sa ating problema sa tubig. Yan lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Konsehal Sinisyo. Sino pa ang gustong magtanong? Paano po mamomonitor ng mga konsehal ang pagpapatupad ng proyekto at programa na ito? Para sa katanungan na iyan, Konsehal Andrade, maaari mo ba bigay ng tanong? Magandang araw sa inyo mga mamamayan. Magandang araw po, Konsehal. At sa iyong tanong, Ginang, upang masigurado ang tamang pagpatupad ng mga proyekto at programa, mahalagang magkaroon tayo ng regular na monitoring at evaluation. Maaari natin isagawa ito sa pamamagitan ng una, maaaring magtayo tayo ng isang monitoring team sa ating pagsubaybay sa mga proyekto at programa na ating itataguyod. Ang team na ito ay magiging tagapagbalangkas ng mga criteria at mga paraan para sa pagsusulit at pag-evaluate ng proyektong sinabi. Yun lamang po at sana ay nasagot ko ang iyong katanungan, Gina. Salamat sa iyong pagdalo at aktibong pakikilahok ngayong araw na ito, mga kababayan ko. Naway isa-isip at isa-puso natin ang mga hakbang na ito para sa ikakabuti ng ating bayan o ating barangay. Muli, maraming salamat aking mga bayan at magandang umaga sa inyong lahat. Anak, isara mo yung tubig kapag hindi na ginagamit. Opo, Inay.